Hindi ka ba nagtataka? 20 years tapos biglang mawawala si Leo? Nako, baka busy lang. Alam mo na, CEO na yon. CEO ba talaga? O isang impostor? Napatigil si Nando. Ha? Ano mo sinasabi mo dyan? Dahan-dahang inilabas si Ferdinand ng isang sobre. Eto, tingnan mo. May nagpadala nito sa akin kagabi. Hanapin niyo ang katotohanan. Napatahimik sila. Ha? Kung totoo nga to. Bulong ni Nando. Hindi si Leo ang kilala natin? Saglit na katahimikan. Pagkatapos, kung ganon, sino yung nagtapos bilang valedictorian? Hello mga kakwento! Welcome back po sa ating channel. Kamusta ho ang lahat? Sana ho ay okay kayo. Tara, samahan ninyo akong muli ngayon sa isa na namang panibagong kwento. Sino sa mga kakwento natin dyan ang mahilig sa mga stories na kakaiba? Yung di naman love story. Pause muna tayo sa love story onte. Yung mahilig sa mystery. Yan ang kwento natin ngayong araw. Kaya kung gusto mo ring isolve ang kwento ni Leo, samahan mo ako hanggang dulo. Sigurado akong masasatisfy ka pagkatapos ng story na to. Kaya kung ready ka na mga kakwento, magsimula na tayo. San Gabriel High School, Batch 2006, Grand Reunion. Kumerot ang dibdib ni Nando nang mabasa iyon. 20 taon. Parang kahapon lang. Bigla niyang naalala, nakaupo sila sa likod ng classroom habang si Leo Montemayor ang nasa harap. Tahimik na nagsusulat ng sagot sa board habang ang lahat ay nangungopya sa kanya. Napabuntong hininga si Nando. Naaamoy niya ang bagong pinturang dingding ng auditorium. Halong amoy ng fried chicken mula sa catering table sa loob. May mga lobo sa gilid ng entrance. Blue at silver. Pero may ilan na nawawala ng hangin. Pumasok muna tayo, sabi niya. Baka nandun si Leo. Pagpasok nila, sinalubong sila ng ingay. May LED screen sa stage na nagpapakita ng old photos. Graduation picture. Intramurals. JS prom. Field trip sa Tagaytay. Sa bawat litrato ay may sumisigaw ng pangalan. May tumatawa, may nahihiya. Nangiti si Nando nang makita ang picture nilang tatlo sa screen. Siya, si Ferdinand, at si Leo. Nasa likod sila ng library noon. Si Nando may hawak na basag na electric fan na inaayos nila para sa classroom. Si Ferdinand naman, nakangisi habang may hawak na screwdriver. Si Leo naman, tahimik na nakatingin sa camera. Suot ang makapal niyang salamin. Hawak ang notebook na punong-puno ng formulas. Uy, Nando! Tawag ng isang babae mula sa registration table. Si Carmina Cudal. Dating class treasurer. Mas maiksi na ang buhok niya ngayon. Pero pareho pa rin ang malakas niyang boses. Ferdinand! Grabe, buhay pa kayo! Masamang damo. Biro pa ni Ferdinand. Pero hindi umabot sa mata niya ang ngiti. Nagpa-register sila. Binigyan sila ng name tag. Nando Reyes, Ferdinand Alipio. Habang dinidikit ni Nando ang name tag sa dibdib niya, tinanong niya si Carmina. Dumating na ba si Leo? Natigil naman si Carmina sa paghahanap ng ballpen. Leo Montemayor ba? Oo, sabi ni Nando. Nag-confirm ba siya? Nagkatinginan ng dalawang babae sa registration table. Si Carmina at si Belay. Dating muse ng section nila. Akala namin kayong may balita sa kanya, sabi ni Belay. Diba kayong close noon? Sumingit naman si Ferdinand. Wala siyang RSVP. Umiling si Carmina.
Wala. Pero nilagay pa rin namin siya sa guest list. Baka sakali. Ipinakita niya ang papel. Nando saw the list. May pangalan nga ni Leo sa gitna. Leo Montemayor? Pending. Parang simpleng word lang. Pero tumama iyon kay Nando. 20 taon nang pending si Leo sa buhay nila. Hindi patay, hindi buhay sa usapan, hindi nawawala sa alaala pero wala rin sa totoong mundo nila. Wala rin ba kayong contact? Tanong ni Nando. Last number niya hindi na gumagana eh. Sagot ni Belay. Email niya nagba-bounce back. Wala sa Facebook. Wala rin sa LinkedIn. Kahit sa batch group, never nag-seen eh. Pero may nagsabi, dati, na CEO na siya. Sabi ni Nando. Oo, sagot naman ni Carmina. May nakakita pa nga raw ng article online years ago. Leo Montemayor, founder something pero hindi ko na nga mahanap ngayon eh. Napatingin si Nando kay Ferdinand. Hindi nagsalita si Ferdinand. Pero nakita ni Nando sa mukha nito na pareho sila nang iniisip. May mali. Lumakad sila papunta sa table malapit sa bintana. Doon sila naupo noon kapag may school program. Kaya doon din nila piniling umupo ngayon. May maliit na card sa gitna ng table. Section, St. Mark. Naalala mo? Sabi ni Nando habang umuupo. Dito tayo pinaupo ni Ma'am Quintos noon kasi ang ingay natin. Si Leo lang hindi napagalitan, sabi pa ni Ferdinand. Kasi habang tayo nagbibiruan, siya naman nagsasagot ng reviewer para sa buong klase. Nando laughed softly. Siya ngang dahilan kaya pumasa ako sa chemistry. Hindi lang ikaw, sabi ni Ferdinand. Halos kalahati ng batch. Tumahimik sila saglit. Sa stage, nagsimula nang magsalita ang host. Si Rudy na dating class clown, ngayon ay may tiyan na at makapal ang gold watch. Pinapakilala niya ang mga dumating na galing abroad. Mga may business, mga doktor, engineer, teacher, seaman. Pero habang pumapalakpak ang lahat, hindi makafocus si Nando. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang entrance. Bawat lalaking papasok na nakakoat, iniisip niyang baka si Leo. Pero wala. 8:00 na, wala pa rin. Dumating ang dinner. May lechon belly, pansit, rice, chicken cordon bleu, at maliliit na cups ng leche flan. Kumain ng mga tao habang nagkakwentuhan. Si Nando, 3 kutsara lang ng kanin ang naubos. Si Ferdinand, hindi malang ginalawang plato. May tinawagan ako last week, sabi ni Ferdinand. Sino? Si Mr. Damaso, yung dating guidance counselor. Napakunotoo si Nando. Buhay pa pala siya? Oo, nasa Lucena na. Tinanong ko nga kung may record siya ni Leo after graduation. O anong sabi? Sabi niya wala na raw siyang access. Pero may nabanggit siya. Lumapit si Nando. Ano? May kumuha raw ng school records ni Leo 1 year after graduation. Normal naman yun, college requirement siguro. Pero hindi si Leo ang kumuha. Tumigil si Nando sa pagmuya. Ha? Sino? Hindi sinabi ni Mr. Damaso, pero ang sabi niya, may authorization letter daw. Complete papers daw ang hiningi. Nag-provide pa ng valid ID kaya pinayagan. Manikip ang dibdib ni Nando. Baka magulang niya? Di ba nga patay na ang tatay niya noon? At ang nanay niya naman sa Bicol may sakit. Ha? Paano mo alam? Sinabi ni Leo sa akin bago tayo graduate. Naaalala ni Nando iyon. Si Leo, kahit valedictorian, hindi nagyayabang. Madalas siyang tahimik sa library. Nagtitipid ng baon. Pero tumutulong pa rin sa iba.
Kapag may hindi nakakabili ng project materials, siya ang gumagawa ng paraan. Kapag may bagsak sa math, siya ang nagtuturo after class. Noong graduation, siya ang huling yumakap kina Nando at Ferdinand. Magkikita tayo ulit, sabi ni Leo noon. Kahit man saan tayo mapunta. Ngunit hindi na iyon nangyari. Pagkatapos ng graduation, nawala siya. Unang buwan, nag-text pa si Nando. No reply. Sumunod na taon, nag-email naman si Ferdinand. Walang sagot. Nang mauso ang social media, hinanap nila siya. Wala. Nang mabuo ang batch group chat, tinag siya ng lahat. Pero walang account. Hanggang sa naging biro na lamang siya. Si Leo? Secret agent na siguro. Baka nasa. Baka billionaire na, ayaw lang tayong kausapin. Pero ngayong gabi, hindi na nakakatuwa. Biglang tumayo si Rudy sa stage. At syempre, hindi kompleto ang reunion natin kung hindi natin babanggitin ang mga taong nagdala ng honor sa batch natin. Ang ating valedictorian. Ang tahimik pero legendary. Mr. Leo Montemayor. Nagpalakpakan ng lahat. May sumigaw. Leo, nasan ka na? May tumawa. May nag-video. Ngumiti si Rudy habang tumitingin sa entrance. Mukhang hindi pa dumarating pero baka nasa traffic lang. Leo, kung nandito ka, pakita ka na. Mas lumakas ang tawanan. Pero walang lumabas. Unti-unting humina ang palakpakan. May kakaibang awkward na pakiramdam sa room. Si Rudy, halatang napahiya. Tumingin sa program coordinator. Okay, sabi niya at pilit ang ngiti. Habang hinihintay natin siya, proceed muna tayo sa memory video. Namili ang screen. Lumabas ang graduation footage nila. Medyo malabo ang video, pero kita pa rin ang stage. Isa-isang tinawag ang honor students. Pagdating sa dulo, narinig ang boses ng principal noon. And our class valedictorian, Leo Montemayor. Lumabas si Leo sa video. Payat, maputla, maayos ang buhok, hawak ang medal. Napangiti si Nando kahit kinakabahan siya. Pero biglang nagsalita si Ferdinand sa tabi niya. Nando, ano? Tingnan mo. Tinitignan ko. Hindi, tingnan mo mabuti. Lumapit si Nando sa screen mula sa kinauupuan niya. Sa video, yumuko si Leo para tanggapin ang medal. Pag-angat ng mukha niya, saglit na tumingin siya sa audience. Kumunot ang noon ni Nando. May kakaiba. Hindi niya agad masabi kung ano. Baka dahil luma ang video? Baka dahil malabo? Baka dahil matagal niya nang hindi nakita si Leo. Pero may mali sa mukha. Parang bulong niya. Hindi niya natapos. Biglang may waiter na lumapit sa table nila. Bata pa, siguro nasa early 20s. May hawak siyang maliit na tray. Sir Nando Reyes? Tanong nito. Tumayo si Nando. Ako? Sir Ferdinand Alipio? Ako? Sabi naman ni Ferdinand. Iniabot ng waiter ang isang brown envelope. Sinong nagbigay nito? Tanong ni Nando. May lalaki po sa labas. Sabi, ibigay ko raw po sa inyo ngayon. Umalis agad. Anong itsura? Mabilis na tanong ni Ferdinand. Nakasombrero po nakamask, medyo matangkad. Tumakbo palabas si Ferdinand. Sumunod naman si Nando, hawak ang envelope. Paglabas nila sa entrance, malamig ang hangin. Basa ang kalsada dahil umuulan kanina. May ilang sasakyan sa parking lot pero wala nang lalaking nakakap. Doon! Sigaw ni Ferdinand. May anino ng tao sa gate. Mabilis itong sumakay sa itim na motorsiklo. Umandar agad at lumiko sa kanto. Hoy! Sigaw ni Nando.
Pero wala na. Hinihingal silang tumigil sa gate. Basang aspalto ang nasa ilalim nila. Naaamoy pa ni Nando ang ulan, gasolina, at usok ng motorsiklo. Binuksan ni Ferdinand ang envelope. May laman nito ang isang lumang class photo at isang maliit na papel. Sa likod ng class photo, may bilog na pulang marker sa mukha ni Leo. At sa papel, may nakasulat na pangungusap. Ang taong kilala niyong Leo ay hindi ang taong umakyat sa stage ng graduation. Napatitig si Nando sa papel. Kung totoo to, sabi niya at hirap siyang huminga. Tumingin si Ferdinand sa kanya. Hindi si Leo ang kilala natin? Sa loob ng auditorium narinig nila ang malakas na tawanan ng batchmates nila. Nagsimula na ang raffle. May nanalo ng rice cooker. Pero sa labas, nakatayo si Nando at Ferdinand na parang may bumagsak na mabigat sa harap nila. Napatingin si Nando sa class photo. Sa mukha ni Leo, sa ngiting halos hindi makita. Pagkatapos naisip niya ang tanong na ayaw niyang itanong. Kung ganon, lumunok siya. Sino nagtapos bilang valedictorian? Kung mali ang address na to, uuwi tayo. Pero kung tama to, Nando, ibig sabihin, may nagtatago sa atin. Mahigpit ang hawak ni Ferdinand sa manibela. Nakaparada sila sa tapat ng isang malaking gate na kulay itim. Mataas ang pader. Siguro lampas 10 talampakan. May mga kamera sa bawat poste. Sa ibabaw naman ng gate, may bakal na disenyo na parang ayaw magpapasok ng kahit na sino. Nando stared at the brass plate sa gilid ng gate. Montemayor Residence. Naluyo ang lalamunan niya. Dito nga. Ang dating address ni Leo ay nasa lumang notebook ni Nando. Naiwan niyon sa bahay ng nanay niya at nahanap niya madaling araw matapos ang reunion. Nakapaloob yun sa pahina ng mga emergency contact nila noong 4th year high school. Pero naaalala ni Nando, simpleng bahay lang ang tirahan ni Leo noon. May maliit na gate, may puno ng santol sa gilid, may tindahan ng yelo sa kabilang kanto. Ngayon, mansyon ang nasa harap nila. Malinis ang driveway sa loob. May 2 itim na SUV na nakapark malapit sa fountain. May guardhouse sa kanan. May aso sa likod ng gate. Malaki, brown, at nakatingin agad sa kanila. Baka ibang Montemayor, sabi ni Nando. 2 beses kong chinek ang street name, sagot ni Ferdinand. Same lot number. Same barangay. Same old address. Bumukas ang maliit na bintana ng guardhouse. Lumabas ang guard na malapad ang balikat. May hawak na clipboard. Sino kayo? Tanong nito. Bumaba si Ferdinand, sumunod naman si Nando. Pilit kalmado kahit mabilis ang tibok ng dibdib niya. Good morning, boss, sabi ni Ferdinand. Kaklase kami ni Leo Montemayor, may kailangan lang kami itanong. Tiningnan sila ng guard mula ulo hanggang paa. May appointment pa kayo? Wala pero urgent, sabi ni Nando. Kaibigan namin siya. Walang Leo Montemayor dito. Napatingin si Nando kay Ferdinand. Sir, sabi ni Ferdinand. Nakasulat sa gate niyo na Montemayor Residence? Maraming Montemayor, sagot ng guard. Umalis na nga kayo. Hindi gumalaw si Ferdinand. Pwede bang makausap kahit sinong kamag-anak niya? Sumingkit ang mata ng guard. Sinabi ko nang umalis kayo eh. Mula sa loob, lumapit ang aso sa gate. Mabagal ang lakad nito. Pero nakalabas ang pangil. Hinawakan ni Nando ang braso ni Ferdinand. Tara muna. Bumalik sila sa kotse. Pagkasara ng pinto ay napasandal si Nando. Ang bilis niya namang magdanay, sabi niya. Oo nga,
Sagot ni Ferdinand. At hindi niya malang tinanong kung sinong Leo. Diretso niya na lang sinabi na wala raw Leo dito. Anong gagawin natin? Tumingin si Ferdinand sa paligid. Sa kabilang kalsada may isang waiter delivery truck na nakahinto sa harap ng sari-sari store. 2 lalaki nagbubuhat ng 5 galon na tubig papasok sa isang bahay. Nando followed his gaze. Hindi. Oo. Ferdinand, hindi tayo mukhang delivery. Mas hindi naman tayo mukhang detective. Sagot nito. Lumabas si Ferdinand at naglakad papunta sa water delivery truck. Napilitan si Nando na sumunod. Mabilis makipag-usap si Ferdinand. Noon pa man, kaya niyang kausapin kahit na sino. Sa school, siya ang nangihiram ng projector, nangungutang ng chalk, at nagpapalusot kapag late sila. Pagkaraan ng 5 minuto, bumalik siya, dala ang 2 blue vest at resibo. Ano yan? Tanong ni Nando. Humiram ako. Ha? Magkano naman? 500. 500 para sa vest? Kasama na ng 2 galon. Napamura ng mahina si Nando. Pero wala na siyang nagawa. Isinuot na lang ang vest. Kinuha ni Ferdinand ang 2 5 galon na tubig sa truck. Habang si Nando naman may hawak ng resibo. Kapag nahuli tayo, kasalanan mo to. Sabi ni Nando. Kapag hindi tayo pumasok, wala tayong malalaman. Bumalik sila sa gate. Pagkakita sa kanila ng guard, kumunot ang noon nito. Kayo na naman? Itinaas ni Ferdinand ng galon. Delivery po, tubig. Kanina kaklase kayo? Oo, boss. Mabilis sa sagot ni Ferdinand. Kaklase kami ng pinsan ng may-ari ng water station. Pinakiusap lang sa amin kasi kulang sila sa tao. Hindi natuwa ang guard. Wala akong notice. Ipinakita ni Nando ang resibo. 12 gallons weekly delivery po, Montemayor Residence. Paid monthly. Kinuha ng guard ang resibo. Binasa niya. Habang abala ito, nakita ni Nando ang pangalan sa resibo. Customer, Mrs. Corazon M. Mabilis siyang kinabisado. Nagradyo ang guard. Ma'am Nelia, may delivery po ng tubig, pakicheck. Ilang segundo ang lumipas. Pawis na ang likod ni Nando kahit malamig ang umaga. Mabigat ang galon sa kamay niya. Naaamoy niya ang goma ng gate. Alikabok sa kalsada at matapang na amoy ng aso. May sumagot sa radyo. Boses ng babae. Papasukin mo sa dirty kitchen. Bumukas ang gate. Hindi naman gumalaw agad si Nando. Si Ferdinand ang unang pumasok. Sumunod siya habang ramdam ang tingin ng guard sa batok niya. Sa loob, mas malaki pala ang bahay kesa sa nakita nila sa labas. May fountain sa gitna ng driveway. May estatwa ng agila sa ibabaw nito. Sa kaliwa, may maliit na garden na sobrang linis. Sa kanan, may garahe na may 3 sasakyan. 2 SUV at isang silver na sedan. Grabe, bulong ni Nando. Saan galing ang perang to? Iyan ang kailangan nating malaman. Sagot ni Ferdinand. Dinala sila ng isang maid sa likod ng bahay. Nasa late 50s na ito. Payat, may hawak na basahan. Nakalagay sa nameplate niya, Nelia. Diyan niyo ilagay. Sabi nito, tinuro ang gilid ng dirty kitchen. Inilapag ni Nando ang galon. Masakit ang balikat niya. Salamat po, Ma'am Nelia. Sabi ni Ferdinand na agad nang ngumiti. Ang laki po pala ng bahay dito, no? Matagal na po kayo dito? Tiningnan siya ni Nelia. Bakit mo natanong? Wala lang po. Ang linis kasi. Halatang matagal ng alaga. Hindi naman agad sumagot si Nelia, pero lumambot ng konti ang mukha niya. 12 taon na. Nando, listen. 12 taon. Ibig sabihin, hindi niya inabot si Leo nung high school kung dito nga siya lumaki. Pero,
Baka after graduation lang lumipat. Si Mrs. Corazon po ba may-ari? Tanong ni Nando. Casual ang tono. Bigla namang tumigil si Nelia sa pagpupunas ng mesa. Bakit mo kilala si Madam Corazon? Nagkamali si Nando. Muntik na siyang mapatingin kay Ferdinand. Nasa resibo po, sabi niya, sabay turo sa papel. Customer name? Ah, huminga naman ng malalim si Nelia. Oo, siya nga ang may-ari. Kamusta naman po siya? Tanong ni Ferdinand. Mabait naman po ba? Mabait kung sinusunod mo ang utos. May bigat sa sinabi ni Nelia. Lumapit si Ferdinand sa sink, kunyari inaayos ang takip ng galon. May anak po ba siya? Bakit ba ang dami yung tanong? Matalim na sabi ni Nelia. Nagtaas ng kamay si Ferdinand. Ay, sorry po, madaldal lang po talaga ako. First time kasi namin makapasok sa bahay na ganito. Sa amin, kapag may fountain, sa mall lang yun. Napangiti naman ng bahagya si Nelia, pero agad ding nawala. Bilisan niyo na, bawal magtagal dito. Last na lang po, sabi ni Nando at hindi niya na napigilan. May Leo Montemayor po ba rito? Nelia froze. Hindi iyon normal na reaksyon. Hindi siya nagulat lang. Para siyang nakarinig ng pangalan na matagal nang bawal sabihin. Umalis na kayo, sabi niya. Ma'am Nelia, mahinang sabi ni Ferdinand. Kaibigan namin siya. Wala kayong kaibigan dito. Please po, sabi ni Nando. 20 years na namin siyang hinahanap. Tumingin si Nelia sa pinto papunta sa loob ng bahay. Kinabahan siya. Kita iyon sa kamay niyang humigpit sa basahan. Bawal banggitin ang pangalan na yan dito, sabi niya. Nando felt his chest tighten. Bakit? Hindi naman sumagot si Nelia. May biglang tunog ng hakbang mula sa hallway. Mabilis na tinuro ni Nelia ang maliit na storage room malapit sa ref. Pumasok kayo dyan, bulong niya. Ano? Pasok! Tinulak niya si Nando at Ferdinand papasok sa storage room. Madilim sa loob. Amoy sabon, bleach, lumang kahon at basang mop. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya kita nila ang dirty kitchen. Pumasok ang isang lalaki na nakaitim na long sleeves. Hindi siya guard. Mas mukhang personal staff o bodyguard. May earpiece ito. Nelia, sabi ng lalaki. Sinong kausap mo? Delivery ng tubig, Sir Galvan. Umalis na ho. Sigurado ka? Opo. Naglakad si Galvan sa paligid. Nando held his breath. Ramdam niya ang sikip ng storage room. Nakasandal ang likod niya sa estante ng detergent. Si Ferdinand halos hindi naman gumagalaw. Tumigil si Galvan malapit sa pinto ng storage. Tumingin si Nando sa sapatos nito. Itim, makinis, mamahalin. May bisita si Madam mamayang hapon. Sabi ni Galvan. Linisin ang west hallway. At siguraduhin mong walang papasok sa old study. Old study. Nando looked at Ferdinand. Pagkaalis si Galvan, binuksan ni Nelia ang pinto. Galit at takot ang mukha niya. Baliw ba kayo? Bulong niya. Kapag nakita kayo ni Galvan, hindi lang kayong palalabasin. Ano ho meron sa old study? Tanong ni Ferdinand. Wala kayong dapat malaman. May kinalaman kay Leo, tama? Sabi ni Nando. Napapikit si Nelia. Nang dumilat siya, may luha na sa gitna ng mata niya. Umalis na kayo, habang kaya niyo pa. Hindi kami aalis, sabi ni Nando. May nagpadala sa amin ng liham. May nagsabi na hanapin namin ang katotohanan. Nagbago ang mukha ni Nelia. Anong liham? Inilabas ni Ferdinand ang folded paper mula sa bulsa niya.
Ipinakita niya ang message. Binasa iyon ni Nelia. Namutla siya. Sino nagbigay nito? Hindi namin alam, sabi ni Nando. Pero kung alam niyo ang kahit ano, tulungan ninyo kami. Nelia looked toward the hallway again. Pagkatapos, kinuha niya ang tray na may 3 baso at inilagay sa kamay ni Ferdinand. Magkunwari kayong tumutulong sa akin, sabi niya. Kapag may nagtanong, bagong helper kayo mula sa agency. Agency? Tanong ni Nando. Sabihin niyo Valeza Domestic Services. Huwag kayong titingin ng diretso sa camera. At huwag kayong magsasalita kapag hindi tinatanong. Dinala sila ni Nelia sa loob ng bahay. Pagpasok nila sa main hallway, halos mapahinto si Nando. Marble ang sahig. May malalaking painting sa dingding. May chandelier sa taas, pero hindi niya pinagtuunan iyon. May napansin siya na mga framed certificate sa gilid. Montemayor Holdings, Montemayor Foundation, Montemayor Global Ventures. Sa dulo ng hallway, may isang malaking portrait ng babae. Matanda na, pero matikas. Sa ilalim ay may nameplate. Corazon Montemayor. Nanay ba siya ni Leo? Mahinang tanong ni Nando. Lola, sagot naman ni Nelia. Nagkatinginan sina Nando at Ferdinand. Pero sabi ni Leo noon, nanay niya nasa Bicol. Bulong ni Ferdinand. Marami siyang hindi nasabi sa inyo. Sagot ni Nelia. Huminto sila sa harap ng isang saradong pinto. Dark brown ang kahoy. May keypad lock sa gilid. Sa ibabaw ay may maliit na kamera. This is the old study, sabi ni Nelia. Paano tayo papasok? Tanong ni Nando. Hindi naman sumagot si Nelia. Kinuha niya sa bulsa ang isang lumang keycard. Nanginginig ang kamay niya. May 5 minuto lang kayo, sabi niya. Kapag tumanog ang alarm, tatakbo kayo sa likod ng gate. Bakit mo kami tinutulungan? Tanong ni Ferdinand. Saglit siyang tumingin sa kanila. Dahil may batang nawala sa bahay na to. At hanggang ngayon, walang umaamin. Bumukas ang pinto. Mabigat ang amoy sa loob. Lumang papel, saradong kwarto at mamahaling pabango. May malaking desk sa gitna. May mga cabinet sa likod. Sa dingding, may mga lumang litrato ng pamilya Montemayor. Pumasok sina Nando at Ferdinand. Diretso ang tingin ni Nando sa isang frame sa ibabaw ng desk. Graduation photo. Si Leo ang nasa gitna. Suot ang medal ng valedictorian. Pero sa tabi ng frame, may isa pang litrato. Mas bata, mas payat. Parehong salamin. Parehong tindig. At sa likod ng larawan, may handwritten label. Elio Montemayor, tunay na tagapagmana. Nando felt his knees weaken. Ferdinand, sabi niya na halos pabulong. May 2 Leo. Hindi to pwedeng mali, Ferdinand. Hindi pwedeng ganito lang. Lumapit si Nando sa mesa. Halos madala sa sobrang bilis ng hakbang niya. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang frame ng graduation photo. Kitang-kita niya si Leo. O kung sino man iyon. Nakatayo sa gitna. May medal, nakangiti ng konti. Pero sa katabi nitong frame, ibang mukha. Parehong uniform. Parehong angle. Bulong ni Nando. Pero ibang mata. Lumapit si Ferdinand at kinuha niya ang pangalawang litrato. Mas matagal niyang tinitigan. Hindi lamang mata. Ibang panga. Iba rin ang ilong. Ibang hugis ng tenga. Pero pangalan nila pareho. Sagot ni Nando, sabay turo sa maliit na label sa ibaba. Leo Montemayor, valedictorian.
Napalunok si Nando. Ramdam niya ang init sa batok niya kahit malamig ang kwarto. Tumingin siya sa paligid. Hindi lamang simpleng study room ang lugar. Parang opisina ng isang tao na may kontrol sa lahat. May malaking bookshelf sa likod, puno ng makakapal na libro. May glass cabinet sa gilid, may nakalagay na mga medal at trophy. Lumapit si Nando sa cabinet. Ferdinand, tingnan mo to. Binuksan niya ang glass door. Maingat niyang kinuha ang isang medal. Mabigat. Gold. May nakaukit. San Gabriel High School Valedictorian 2006, Leo Montemayor. Sumikip ang dibdib niya. Ito yung medal, sabi niya. Hindi. Sagot naman ni Fernan. Ano? Hindi siguro yan. Napalingon si Nando. Ha? Anong ibig mo sabihin? Lumapit si Ferdinand sa desk. Kinuha niya ang isa pang frame. Class picture nila noong 4th year. Nando recognized it agad. Nakapila silang lahat, naka-uniform, may teacher sa gitna. Hanapin mo si Leo, sabi ni Ferdinand. Lumapit si Nando, tiningnan niya ang picture. Sa gitna ng second row nandoon ang taong kilala niyang si Leo. Payat, may salamin, tahimik ang itsura. Pero sa ilalim ng picture, may printed names. Nando followed the list. Montemayor Leo. Napatingin siya sa mukha sa picture. Pareho ng kilala niya. Okay naman, sabi niya. Ito yung Leo na kilala natin. Ngayon, tingnan mo to. Inilapag ni Ferdinand sa tabi ang isa pang class picture. Parehong taon, parehong uniform, parehong pose. Pero ibang mukha ang nasa pwesto ni Leo. Napaatras si Nando. Hindi. Hindi to totoo. Parehong background, sabi ni Ferdinand. Parehong ayos sa mga kaklase pero ibang tao nakalagay sa pwesto niya. Lumapit si Nando. Mas nilapitan niya ang picture. Kita niya ang gilid ng ulo ng ibang kaklase. May kakaibang linya sa paligid ng mukha ng Leo sa pangalawang larawan. Mukhang edited. Bulong niya. Oo nga, sagot ni Ferdinand. Face swap? Naramdaman ni Nando ang panlalamig ng kamay niya. Bigla niyang naaalala ang video sa reunion. Ang sandaling napansin niyang may mali sa mukha ni Leo sa screen. Ferdinand, sabi niya, yung video kagabi, parang may mali rin. Napansin ko nga, pero akala ko ako lang. Lumakad si Nando papunta sa bookshelf. Hinanap niya ang diploma. May folder sa gitna. Kulay itim. May gold na outline. Binuksan niya. Isang diploma ang nasa loob. Bachelor of Business Management, Leo Montemayor. University seal. Signature ng Dean, date 2010. College diploma? Sabi ni Nando. Check mo nga yung picture? Sabi ni Ferdinand. Tiningnan ni Nando ang maliit na ID photo sa gilid. Nanlaki ang mata niya. Ibang tao na naman. Same name, dagdag ni Ferdinand. Mabilis na naghalongkat si Nando ng iba pang dokumento. Certificates, awards, recognition papers. Pareho ang pattern. Iisang pangalan. Iba-ibang muka. May isa pang envelope sa ilalim ng folder at binuksan naman yan ni Nando. May laman itong 3 lumang ID. Unang ID, high school. Mukha ng Leo na kilala niya. Pangalawa, college. Pero ibang mukha. Pangatlo, company ID. Mas matanda ng itsura. Iba ulit. 3 tao? Bulong ni Nando. O iisang tao na pinapalitan? Hindi pwedeng natural lang to, sabi ni Ferdinand. May gumagawa nito. Bakit naman? Tanong ni Nando. At para saan? Ngunit walang sumagot. Napaupo si Nando sa upuan sa harap ng desk. Naramdaman niya ang bigat ng lahat. Naalala mo ba ng graduation?
Tanong niya. Oo, nasa likod tayo nun, di ba? Pinapanood natin siya. Sigurado ka bang siya yun? Napaisip si Ferdinand. Hindi agad sumagot. Di ko rin alam, sabi niya sa huli. Napahawak naman si Nando sa ulo niya. Paano kung hindi talaga siya yung umakyat sa stage? Tahimik si Ferdinand. Lumipas ang ilang segundo. Kung ganon, sabi niya, sinong kasama natin sa 4 na taong yon? Napatingin si Nando sa class picture. Naaalala niya ang mga araw sa classroom. Si Leo na laging tahimik. Si Leo na nagbibigay ng reviewer. Si Leo na hindi sumasama sa gala. Si Leo na laging nauunang umuwi. May mga pagkakataon pa na bigla itong nawawala sa klase. May mga araw na hindi ito pumapasok. Pero hindi nila pinansin noon. Ang akala nila normal lang. May napansin ka ba dati? Tanong ni Fernan. Hindi ko alam. Sagot naman ni Nando. Siguro meron pero hindi ko lang pinansin. Lumapit si Ferdinand sa window. Sumilip siya sa labas. Kita ang garden. May 2 guard na nag-uusap malapit sa gate. At may mas malala pa, sabi niya. Ano? Tumingin siya kay Nando. Kung hindi si Leo ang kilala natin, nasaan ang totoong Leo? Hindi na nakasagot si Nando. Tumayo siya at muling tiningnan ang mga litrato sa dingding. May family portrait. May batang lalaki sa gitna. Siguro mga 10 taong gulang. Katabi ang isang matandang babae na si Corazon. Yan siguro ang tunay, sabi ni Nando. Lumapit si Ferdinand. Tiningnan niya ang bata. Ito ang Elio, sabi niya sabay turo sa maliit na nameplate sa ilalim. Elio Montemayor, 1996. Hindi Leo. Elio, bulong ni Nando. Magkaiba sila. Sagot naman ni Ferdinand. Pero magkahawig. Hindi lang sila magkahawig, sabi pa ni Fernan. Magkapareho. Naramdaman ni Nando ang kaba na mas malala kaysa kanina. Kambal? Tanong niya. Pwede, sagot ni Ferdinand. O baka mas malala pa. Biglang may tunog mula sa labas. Isang mahinang beep. Napalingon silang pareho sa pinto. Alarm! Sabi ni Ferdinand. 5 minuto lang tayo. Tapos na yon, sabi ni Nando. Lumapit si Ferdinand sa desk. Mabilis siyang kinuna ng picture ang mga dokumento gamit ang cellphone niya. Si Nando naman kinuha ang isang maliit na papel na nakita niya sa ilalim ng frame. May nakasulat doon. Project Replacement, Phase 1, Complete. Nanlamig ang kamay niya. Ferdinand, sabi niya. Ano yan? Ipinakita ni Nando ang papel. Hindi na nagsalita si Ferdinand. Mula sa labas, narinig nila ang boses ni Galvan. Nelia, sinong pumasok sa study? Nagkatinginan sila. Takbo! Sabi ni Ferdinand. Lumabas sila ng kwarto. Sa hallway, nagmamadali si Nelia papunta sa kanila. Bilisan niyo, sabi niya. Papunta na si Madam. Anong project replacement? Tanong ni Nando habang tumatakbo. Wala kayong dapat malaman. Sagot ni Nelia. Pero hindi nawala sa isip ni Nando ang nakita niya. Iisang pangalan. Iba-ibang mukha. Edited na mga litrato. At isang linya na hindi niya makalimutan. Kung hindi iyon ang Leo na kilala nila, sino ang naging kaibigan nila sa loob ng 4 na taon? At mas malala, nasaan na ang totoong Leo ngayon? Sigurado ka bang gagawin natin to? Ibang level na to, Ferdinand. Nakatayo si Nando sa gilid ng isang mataas na building sa Makati. Nasa harap nila ang glass entrance ng Montemayor Global Ventures. 16 na palapag ang building. May security scanner sa loob. May guard sa bawat pinto. Nakasuot sila ng gray na uniform. May logo ng Prime Cool Air Services sa dibdib.
May dala silang toolbox at maliit na ladder. Kung umatras tayo ngayon, wala na tayong sagot. Sabi ni Ferdinand habang inaayos ang ID na nakasabit sa leeg niya. Ito na lang ang susunod na hakbang. Peke ang ID na yan, pero mukhang tunay. Hindi ako marunong mag-ayos ng aircon. Ako rin naman. Pero marunong ako magsalita. Sagot ni Fernan. Napahawak si Nando sa ulo niya. At kapag mahuli tayo, hindi tayo mahuhuli. Iyan din ang sinabi mo nung nag-deliver tayo ng tubig eh. Nakapasok naman tayo, di ba? Wala nang nasabi si Nando. Huminga siya ng malalim. Naamoy niya ang usok ng sasakyan. Halo sa kape mula sa cafe sa tabi ng building. Last na to Pag wala pa rin, may makukuha na tayo. Putol ni Ferdinand. Kailangan lang natin makita siya. Lumakad sila papasok. Pagpasok nila sa lobby, malamig agad ang hangin. Malinis ang sahig. May receptionist sa gitna. Naka-blazer, seryoso ang mukha. May 2 guard sa gilid. Lumapit si Ferdinand. Good morning po, sabi niya. Aircon service po kami. May report na sira daw ang aircon sa 12th floor. Tumingin ang receptionist sa monitor. Company name? Prime Cool Air Services? Nag-type ang receptionist. Ilang segundo napansin ni Nando ang pawis sa palad niya. May service request nga, sabi ng receptionist. From the executive office? Nagkatinginan sila ni Ferdinand. Anong area? Tanong ni Ferdinand. CEO office. Napatigil si Nando. CEO office. Okay po, sabi ni Ferdinand na parang normal lang. Ayusin ho namin agad. Binuksan ng guard ang access gate. Dumaan sila sa scanner. Tumunog ang machine dahil sa tools nila. Tools lang yan, sabi ni Ferdinand at pinadaan sila. Sumakay sila ng elevator. Sarado ang pinto. Saka palang huminga ng malalim si Nando. Ang bilis na, sabi niya. Sinwerte tayo, sagot naman ni Ferdinand. May tunay na request. At para sa CEO pa. Di mas maganda, sabi ni Ferdinand. Mas madali nating makikita. Pagbukas ng elevator sa 12th floor, iba na ang vibe. Mas tahimik. Mas konti ang tao. May carpet ang sahig. May glass wall sa magkabilang gilid. May isang secretary sa desk sa dulo. Lumapit sila. Ma'am, good morning, sabi ni Ferdinand. Aircon service po? Tumingin ng secretary. Late na kayo. Traffic po kasi. Sagad naman agad ni Ferdinand. Sir Leo is in a meeting, sabi ng secretary. Pero mainit nga sa office niya, kaya bilisan ninyo. Naramdaman ni Nando ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Sir Leo, pwede na ho kaming pumasok? Tanong ni Ferdinand. Go ahead. Doon sa dulo. Tinuro ng secretary ang isang malaking pinto. Habang naglalakad sila, ramdam ni Nando ang bigat ng bawat hakbang. Parang bawat segundo lalong lumalapit ang sagot. O, mas lalong gumugulo. Huminto sila sa harap ng pinto. Nakaukit ang pangalan. Leo Montemayor, Chief Executive Officer. Humigpit ang hawak ni Nando sa toolbox. Ready? Tanong ni Ferdinand. Hindi. Pero papasok tayo. Binuksan ni Ferdinand ang pinto. Malaking opisina. May malaking mesa sa gitna. May glass wall sa likod na tanaw ang city. May bookshelf sa gilid. May awards. May certificates. At sa harap ng mesa, may lalaking nakaupo. Nakasuit, maayos ang buhok at nakatingin sa laptop. Sir, sabi ni Ferdinand, aircon service po. Hindi naman agad tumingin ang lalaki. Nag-type muna siya ng ilang segundo bago umangat ang ulo niya. At doon, nanlaki ang mata ni Nando. Hindi iyon si Leo. Ibang mukha. Mas matanda, mas matapang ang features. Walang salamin,
Iba ang hugis ng panga. Iba ang mata. Ay, finally, sabi ng lalaki. Ang init na dito pa kanina. Normal ang boses. Walang kahit anong pamilyar. Hindi siya tumingin ng matagal sa kanila at bumalik agad sa laptop. Pakibilisan, dagdag niya. Napatitig lang si Nando. Sir, sabi niya na hindi na napigilan. Tumingin ang lalaki. Yes? Napansin ni Nando ang mata nito. Walang kahit anong recognition. Saan po yung unit? Tanong ni Ferdinand na agad namang sumalo. Sa taas, sabi ng lalaki sabay turo sa ceiling. Hindi gumagana ng maayos. Okay po. Umakyat si Ferdinand sa maliit na ladder. Binuksan niya ang panel ng aircon kahit wala naman siyang alam. Si Nando naman nakatayo lamang sa gilid. Nakatingin sa lalaking tinatawag na Leo. Pinilit niyang mag-isip. Sir, sabi niya ulit. San Gabriel High School po ba kayo? Napatingin ang lalaki sa kanya at kunotang noo. No? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Nando. Hindi. Hindi ho? Ulit niya. Hindi. Sagot ng lalaki. Bakit? Wala lang po. Sabi ni Nando. May kamukha lang po kayo kasi. Really? Sagot ng lalaki na walang emosyon. That's not my problem. Bumalik siya sa laptop. Naramdaman ni Nando ang pagguho ng lahat ng iniisip niya. Hindi siya kilala. Hindi lang hindi siya kilala. Hindi siya si Leo. Sir? Sabi ni Ferdinand mula sa taas. Kailan po nagsimula ang sira? Last week. Sagot ng lalaki. Hindi na consistent ang lamig. Kahit gabi ho? Oo. Normal ang usapan nila, pero hindi makafocus si Nando. Nakatingin lang siya sa lalaking iyon. Bawat galaw, bawat kilos. Walang kahit anong bakas ng kaibigan nila. Sir, sabi ni Nando ulit ang pilit. May kilala po ba kayong Elio Montemayor? Biglang tumigil ang lalaki sa pagtatype. Unti-unti siyang tumingin kay Nando. Mas malamig na ang tingin niya ngayon. Where did you hear that name? Napalunok si Nando. Wala po. Nabasa ko lang sa finish your job and leave. Putol ng lalaki. Hindi na siya nagsalita ulit. Bumalik siya sa laptop pero ramdam ang tensyon sa loob ng kwarto. Mabilis na bumaba si Ferdinand. Sir, okay na po. Linisin lang po namin yung filter. Do it outside. Ayoko ng kalat dito. Sagot ng lalaki. Okay po. Lumabas sila ng opisina. Pagkasara ng pinto, saka pa lamang nagsalita si Nando. Hindi siya si Leo. Oo, alam ko. Sagot naman ni Ferdinand. Hindi niya tayo kilala. Oo, hindi siya galing San Gabriel. Hindi nga. Napahawak si Nando sa dingding. Malamig ang surface. Pero siyang CEO dito. Siyang Leo Montemayor sa papel. Tumango si Ferdinand. Ibig sabihin, may gumagamit ng pangalan ni Leo. Hindi lang gumagamit. Sabi ni Nando. Pinalitan pang pagkatao. Tahimik sila habang naglalakad pabalik sa elevator. Sa loob ng elevator, walang nagsalita. Pagbukas sa lobby, diretso silang lumabas ng building. Hindi na sila tumingin sa guard. Hindi na rin sila lumingon. Pagdating sa labas, huminto si Nando sa gilid ng sidewalk. Dumaan ang mga kotse, may naglalakad na mga empleyado, may nag-uusap sa phone. Normal ang lahat. Pero hindi na normal ang alam nila. Ferdinand, sabi ni Nando na mahina pero mabigat. Kung hindi siya si Leo, at hindi rin yung nasa picture. Tumigil siya. Hindi niya kayang tapusin kaagad. Nasaan yung tunay nating kaibigan? May sumusunod sa atin, Nando. Huwag kang bilingon ng halata. Napatigil ang kamay ni Nando sa ibabaw ng baso ng kape. Nasa maliit silang kainan sa gilid ng bandiya.
Ilang kanto lang mula sa building ng Montemayor Global Ventures. Mainit sa loob. Amoy mantika, kape, at pritong itlog ang paligid. May lumang electric fan sa taas ng cashier. Mabagal ang ikot. Nasaan? Mahina niyang tanong. Sa labas, may itim na van. Kanina pang nakatigil. Pilit namang tumingin si Nando sa salamin ng kainan. Kita niya ang reflection ng kalsada. May itim na van nga sa kabilang side. Naka-on ang hazard lights. Hindi kita ang loob dahil sobrang tinted. Baka naman naghihintay lang, sabi ni Nando. Pero hindi siya kumbensido. Kanina pa yan mula nang lumabas tayo sa building. Nando's hand tightened around the glass. Dapat umuwi na tayo. Pero hindi pwede. Kapag umuwi tayo, baka masundan pa tayo hanggang bahay. Anong gusto mong gawin? Magpaka-detective tayo sa karinderya? Hindi naman sumagot si Ferdinand. Nakatitig siya sa cellphone niya. Nakapatong ito sa mesa sa tabi ng plato niyang hindi pa nagagalaw. May 2 missed calls mula sa unknown number. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Nando. Pareho silang napatingin. Unknown number? Hindi niya sinagot ulit. Nag-vibrate ulit. Sagutin mo, sabi ni Ferdinand. Baka sila yan. Kaya nga, sagutin mo. Pinindot ni Nando ang answer button. Nilagay niya sa speaker, pero mahina lang. Hello? Walang sumagot agad, static lang. Hello? Ulit ni Nando. May huminga na sa kabilang linya. Isang babae na mababa ang boses. Mag-iingat kayo. Hindi madali. Naligas ang katawan ni Nando. Sinong kausap namin? Mabilis na tanong ni Ferdinand. Umalis kayo sa kainan ngayon na. Sandali, sabi ni Nando. Ikaw ba nagpadala ng liham? Naputol ang tawag. Ilang segundo silang hindi gumalaw. Pagkatapos tumingin si Ferdinand sa labas. Wala na yung van. Napalingon si Nando, totoo nga. Wala nang itim na van. Pero imbes na gumaan ang pakiramdam niya, mas lalo siyang kinabahan. Paano niya nalaman na nandito tayo? Tanong ni Nando. Baka siyang sumusunod. Baka siya rin ang tumutulong. O baka pinaglalaroan tayo? Tumayo si Ferdinand at kinuha ang toolbox na ginamit nila sa pagpapanggap bilang electrician. Bayaran mo na, aalis tayo. Nag-iwan si Nando ng 200 piso sa mesa kahit nasa 140 lang naman ang bill nila. Wala na siyang panahong maghintay ng sukli. Lumabas sila sa kainan. Mainit ang araw sa mukha nila. May jeep na huminto sa tapat. Puno ng pasahero. May tendero ng sigarilyo sa gilid. May batang nagbebenta ng sampagita sa stoplight. Normal ang kalsada. Pero bawat tao ngayon, parang pwedeng kalaban. Saan tayo pupunta? Tanong ni Nando. Sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Ferdinand, gulong-gulo na ako. May mansyon. May edited pictures. May peking CEO. May tumatawag sa atin, ano ba talaga to? Hindi naman agad sumagot si Ferdinand. Tumawid sila sa kabilang kalsada. Mabilis ang lakad niya. Halos sa bulay ni Nando. Pumasok sila sa isang internet shop sa ikalawang palapag ng lumang building. May amoy alikabok, plastic, at malamig na aircon. 10 computer ang nakahilera. 3 lang ang ginagamit. May 2 estudyante sa dulo na naglalaro sa counter. May lalaki naka-headset. Nanonood ng basketball highlights. Kunin natin lahat ng alam natin, sabi ni Ferdinand habang umuupo sa computer sa pinakadulo. Isa-isahin natin. Umupo si Nando sa tabi niya. Saan naman tayo magsisimula? Sa pangalan. Nag-search si Ferdinand. Leo Montemayor, CEO. Lumabas agad ang mga article. Montemayor Global Ventures Business Awards. Expansion sa Singapore. Partnership na nagkakahalaga ng 4.8 billion.
Donation sa isang university na 120 million pesos. Nando leaned closer. Sa bawat article, parehong muka. Ang lalaki nakita nila sa office. Hindi siya si Leo, sabi ni Nando. Pero siyang kinikilala ng mundo bilang Leo, sagot ni Ferdinand. Binuksan nila ang isang business profile. Nando read the details. Born 1988. Education, International Business in Singapore. Current position, CEO of Montemayor Global Ventures. Known as the heir of the Montemayor family. 1988? Sabi ni Nando. Pareho ng birth year ni Leo na kilala natin. Ginamit niya nga lahat. Sabi ni Ferdinand. Pangalan, edad, pati records. Pero hindi San Gabriel ang school niya dito. Oo, binura. Nando swallowed hard. Binura nilang buong buhay niya. Lumipat si Ferdinand sa images. Lumabas ang maraming litrato ng CEO. Gala dinner. Ribbon cutting. Isang press conference. Meeting with politicians. May isang photo na nagpatigil sa kanila. Ang CEO katabi si Corazon Montemayor. Sa likod nila may lalaki nakaitim na suit. Si Galvan. Bodyguard? Sabi ni Nando. O handler? Sagot naman ni Ferdinand. Biglang nag-pop up ang isang message sa cellphone ni Ferdinand. Unknown number. Binasa niya ito. Huwag gamitin ang public search. Binabantayan nilang pangalan. Napamura si Ferdinand ng mahina. Siya na naman, sabi ni Nando. May kasunod na message. Kung gusto niyo magsimula, hanapin ang lumang advisor ni Leo. Siya ang unang nakapansin. Nagkatinginan sila. Ma'am Quintos, sabi ni Nando. Yung fourth-year advisor, sagot naman ni Ferdinand. Buhay pa ba siya? Di ko alam. Nando leaned back. Sumakit ang ulo niya. Ang dami nilang tanong. Pero bawat sagot may bagong panganib. Paano kung trap to? Tanong niya. Pwede. Paano kung ginagamit lang tayo? Pwede rin. Paano kung may mangyari sa pamilya natin? Doon natahimik si Ferdinand. Nando's voice cracked. May asawa ako. May anak akong grade 8. Ikaw naman, may nanay kang may sakit. Hindi tayo bata, Ferdinand. Hindi tayo bida sa pelikula. Tiningnan siya ni Ferdinand. Pagod ang mukha nito, pero matigas pa rin ang tingin. Alam ko, kung may kapangyarihang involvement dito, hindi lang ito simpleng nawawalang kaibigan. Oo, tama ka. May pera sila. May guards. May company. Baka may pulis. Baka may politician. Oo, alam ko, Nando. Then bakit pa tayo lumalalim? Saglit na tumahimik si Ferdinand. Pagkatapos, inilabas niya ang lumang class picture mula sa bag niya. Iyong may mukha ni Leo na kilala nila. Inilapag niya yon sa mesa. Dahil ito ang kaibigan natin. Nando looked at the photo. Si Leo na tahimik sa likod ng classroom. Si Leo na nagbigay sa kanya ng reviewer nung muntik na siyang bumagsak. Si Leo na nagpahiram sa kanya ng 300 pesos noong wala siyang pamasahe pa uwi dahil nawala ang wallet niya. Si Leo na hindi naningil kahit kailan. Kung tayong nawala, sabi ni Ferdinand, hahanapin niya tayo. Nando closed his eyes. Masangkit pakinggan dahil totoo. Biglang may tumunog sa computer screen. Warning message. Connection interrupted. Sumunod na nag-black ang monitor nila. Anong nangyari? Tanong ni Nando. Tumayo ang lalaking nasa counter. Sir, kayo ba nagbukas ng kung anong site? Nag-down ng buong network? Nando's stomach dropped. Ferdinand, alis na. Kinuha ni Ferdinand ang class photo. Tumayo siya, pero bago sila makalabas, may pumasok na 2 lalaki sa internet shop. Parehong nakapolo. Parehong malapad ang katawan.
Hindi sila mukhang customers. CR, bulong ni Ferdinand. Pumasok sila sa maliit na hallway sa likod. May pinto ng restroom at emergency exit. Mabaho ang hallway, amoy kanal at lumang mop. Tinulak ni Ferdinand ang emergency exit. Nakalock. Damn, sabi niya. May mga hakbang papalapit. Nando looked around. May maliit na bintana sa dulo. May kalawang ang frame. Binuksan niya ito at sa labas may fire escape. Dito, sabi niya. Naunang lumabas si Ferdinand. Sumunod ay si Nando. Hirap dahil sa laki ng katawan niya. Pagkababa nila sa fire escape, narinig nila ang pinto ng hallway na bumukas. Hoy! Sigaw ng isang lalaki. Mabilis silang bumaba sa metal stairs. Mainit ang bakal sa palad ni Nando. Pagdating sa baba, tumakbo sila sa eskinita. May tambak na kahon, basurahan at lumang gulong. Naamoy ni Nando ang basura at tubig kanal. Pero hindi siya tumigil. Paglabas sila sa kabilang kanto, sumakay sila sa unang taxi na huminto. Saan? Tanong ng driver. Nagkatinginan si Nando at Ferdinand. Hindi nila alam. Gulong-gulo sila. Wala silang planong malinaw. Wala silang kakampi na kilala. Wala silang proof na sapat. May sumusunod sa kanila. May nagbababala at may pamilyang kayang burahin ang pangalan ng tao. Sa Cubao, sa gateway, sagot ni Ferdinand sa wakas. Umandar ang taxi. Nando looked behind. Walang humahabol pero hindi ibig sabihin na ligtas na sila. Isang vibrate ng phone niya at may message ulit. Si Ma'am Quintos ang susi. Hanapin niyo siya bago sila mauna. Napatingin si Nando kay Ferdinand. Alam nila lahat ng galaw natin. Humigpit ang panga ni Ferdinand. Then, kailangan natin gumalaw ng mas mabilis. Nando looked out the window. Dumaan ang taxi sa ilalim ng flyover. Mabilis ang mga sasakyan. Pero pakiramdam niya, hindi sila umaalis sa panganib. Mas lumalapit pa sila. Hindi si Leo ang kasama niya sa loob ng 4 na taon. Si Benny yun. Parang huminto ang oras para kay Nando. Nakatayo siya sa gitna ng maliit na sala. Yerong bubong, mainit ang hangin. Amoy kape at lumang kahoy ang paligid. Sa harap niya ay nakaupo si Nanay Puring. Hawak pa rin ang baso. Pero nanginginig na ang kamay. Ulitin niyo, sabi ni Ferdinand na mahina pero madiin. Gusto naming marinig ng malinaw. Tumingin si Nanay Puring diretso sa kanila. Si Ben. Si Ben ang valedictorian ninyo at hindi si Leo. Napaatras si Nando. Napahawak siya sa likod ng silya. Hindi pwede, sabi niya. Kasama namin siya araw-araw. Siya nag-review sa amin. Siya. Yun ay si Ben. Putol ng matanda. Tahimik. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Lumapit si Ferdinand. Simula sa umpisa walang tinatago. Napapikit si Nanay Puring. Pagdilat niya ay mas seryoso na ang mukha niya. Matagal ng lihim yan, sabi niya. Simula pa nung bata pa si Leo. Umupo si Nando. Hindi niya na kayang tumayo. Mabigat ang pakiramdam niya. Mahina si Leo sa school. Sabi ni Nanay Puring. Kahit anong kuha ng tutor, kahit anong aral, wala pa rin. Hindi siya makasabay. Tapos, sino si Ben? Tanong ni Ferdinand. Si Ben naman. Kabaligtaran siya. Matalino. Tahimik. Kahit walang tulong, mataas lagi ang grades. Napahawak si Nando sa ulo niya. Siya yun. Siya yung kilala namin. Tumango si Nanay Puring. Isang araw, tinawag ako ng ama ni Leo. Si Don Arturo. Nag-iba ang tono niya. Parang bumalik siya sa alaala. Malaki ang bahay noon. Malinis ang sahig. May malaking mesa sa dining.
Nakatayo ako sa gilid at may hawak na tray ng kape. Humigpit ang hawak niya sa baso. Pinatingin niya sa akin si Ben. Nandoon sa labas. Naglilinis ng bakuran. Ano sinabi niya? Tanong ni Ferdinand. Sabi niya, huminto si Nanay Puring. Sayang ang talino ng batang yan. Tahimik si Nando. Akala ko nga pupurihin niya lang. Dagdag ng matanda. Pero iba pa lang nasa isip niya. Ha? Ano? Tinanong niya ako kung magkano ang kailangan para pag-aralin si Ben sa magandang school. Maganda yun ah, sabi ni Nando pero halata ang duda. Pero hindi iyon ang plano niya. Sagot ni Nanay Puring. Ang gusto niya, gamitin si Ben. Nanlaki ang mata ni Ferdinand. Gamitin paano? Palit, sagot niya. Si Ben ang papasok sa school, gamit ang pangalan ni Leo. Napatayo si Nando. Hindi pwede yun, sabi niya. May ID, may records. Pero binayaran lahat. Sagot ni Nanay Puring. Principal, registrar, pati ang mga papel. Ha? Magkano? 2 milyon sa simula. Para siguradong walang magsasalita. Manahimik si Nando. 2 milyon. Para lang palitan ng isang tao. Alam ba ni Ben? Oo. Pero wala siyang choice. Pero bakit? Tanong ni Ferdinand. May sakit ang nanay niya noon. Kailangan ng pera. Binayaran siya ng 500,000 kada taon. Sagot pa ang ospital. Napayo ko si Nando. Ginamit siya. Sabi niya. Pinili niya rin. Para mabuhay. Sagot ni Nanay Puring. Tahimik ulit. May dumaan na tricycle sa labas. Narinig nila ang makina. Tapos nawala rin. Pero paano si Leo? Tanong ni Ferdinand. Sa loob lang siya ng mansyon. Sagot niya. May tutor. Pero hindi pa rin pumapasa. Alam ba niya na may kapalit siya? Oo, alam niya. Sabi ng matanda. Pero wala siyang ginawa. Napapikit si Nando. Naaalala niya ang lahat. Ang mga araw na biglang nawawala si Leo sa klase. Ang mga pagkakataon na parang pagod na pagod ito kahit wala namang ginagawa. Yung mga tanong na hindi nito sinasagot kapag personal na usapan na. May kakaiba na pala noon. Bulong niya. Totoo, pero hindi mo lang natin pinansin. Tumango si Nanay Puring. Sanay na sila sa lihim. Lahat ng nasa mansyon marunong manahimik. Biglang nagbago ang mukha niya. Parang may bumalik na galit. Pero may araw na sumobra na. Tumingin siya sa sahig. Andun ako nun sa kusina at gumagawa ng kape para kay Don Arturo. Humigpit ang panga niya. Tinawag niya ako. Sabi niya, ang tagal ko na raw sa mansyon pero wala pa rin akong pinagkakatandaan. Napataas ang kilay ni Ferdinand. Ganon niya sinabi? Oo. Sagot ni Nanay Puring. Tapos kinuha niya ang tasa at tinapon sa akin. Nanlaki ang mata ni Nando. Saan? Tanong niya. Dito. Sabi ng matanda sabay turo sa braso niya. Mainit na kape. Nakita ni Nando ang maliit na peklat sa balat nito. Wala man lang siyang sorry. Tumawa pa nga siya. Tahimik. Ramdamang bigat. Doon ako napuno. Sabi ni Nanay Puring. Lahat ng taon na tiniis ko. Doon naubos. Ano ang ginawa ninyo? Tanong ni Ferdinand. Wala agad. Sagot niya. Nanahimik lang ako. Pero hindi na ako pareho. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ng ilang araw, nakita ko ang invitation ng reunion. Napatingin si Nando. Sa mesa ni Madam Corazon. Listahan ng mga iimbitahan. At kasama kami doon. Tanong ni Nando. Oo. Tanda ko pang pangalan ninyo kayong laging kasama ni Ben.
Nanlamig ang kamay ni Nando. Oo, siyang kasama namin. Bulong niya. At doon ako nag-isip. Sabi ko sa sarili ko, bako kayong makakatulong. Paano? Tanong ni Ferdinand. Kasi kayong nakakakilala sa kanya. Sagot niya. Hindi sa pangalang Leo, kundi sa kung sino talaga siya. Ben palang pangalan niya. Sabi ni Nando. Tumango siya. Sinubukan ko kayong hanapin. Dagdag niya. Sa social media, isa-isa kong tinayp ang pangalan ninyo. Paano niyo nahanap si Ferdinand? Tanong ni Nando. May lumabas na profile. Sagot niya. Luma ang picture pero pareho pa rin ang mukha. Napatingin si Ferdinand. Ako ho yun. Doon ko pinadala ang unang liham. Sabi ni Nanay Puring. Hanapin niyo ang katotohanan. Yun ang sulat. Ulit ni Nando. Oo, yun nga. Pati yung mga messages? Tanong ni Ferdinand. Tumango si Nanay Puring. Oo, lahat ng yun. Tahimik. Bakit hindi niyo sinabi agad? Tanong ni Nando. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko ba kayo. Sagot niya. At natatakot din ako. Ngayon? Tanong ni Ferdinand. Ngayon tapos na ang takot ko. Pagod na ako. Napatingin si Nando sa kanya. Hindi na rin ninyo alam kung nasan si Ben? Tanong niya. Umiling si Nanay Puring. Matagal na siyang nawala. Pagkatapos ng graduation, hindi na siya bumalik. Kinuha ba siya? Tanong ni Ferdinand. Hindi naman sumagot agad ang matanda. Pagkatapos ay tumingin siya diretso sa kanila. Hindi ko nakita kung paano. Pero alam ko kung sino ang may kaya. Nanlalamig na si Nando. Ang pamilyang gumamit sa kanya. Sila rin ang may kontrol kung nasan siya ngayon. Tahimik, walang gumagalaw. Nando clenched his fists. Kung buhay pa siya, sabi niya. Hanapin ninyo siya, sagot ni Nanay Puring. Dahil kung hindi, walang ibang gagawa. Napatingin si Nando kay Ferdinand. Pareho silang pagod. Pareho silang takot. Pero, pareho rin silang may isang tanong na hindi mawala. Nasaan si Ben? At kung ano man ang ginawa sa kanya, handa ba silang harapin niyon? Kung hindi natin siya mahanap ngayon, baka habang buhay na siyang mawala. Mahigpit ang hawak ni Nando sa lumang folder na binigay ni Nanay Puring. Nasa loob iyon ng isang plastic envelope. May mga lumang resibo, lumang address, at isang maliit na papel na may pangalan. Ben Salcedo. Hindi Leo. Ben. Nakatayo sila ni Ferdinand sa harap ng dating inupahang bahay ni Aling Sela, ang nanay ni Ben. Masikip ang eskinita, may mga damit na nakasampay sa magkabilang gilid. Amoy sabon, pritong isda, at kanal ang hangin. May batang naglalaro ng tsinelas sa gilid habang nakatingin sa kanila. Ito ang address na nasa papel, sabi ni Ferdinand. Tiningnan ni Nando ang bahay. Luma, may kalawang ang gate. Sarado ang bintana. Sa pinto ay may nakadakip na papel. For rent. Lumapit si Ferdinand at kumatok. Walang sumagot. Kumatok ulit siya, mas malakas. May matandang lalaki na lumabas sa katabing bahay. Nakasuot ng sando, may hawak na tabo. Sinong hinahanap ninyo? Tanong nito. Si Ben Salcedo po, sabi ni Nando. Dito po ba siya nakatira dati? Nag-iba ang mukha ng lalaki. Matagal na panahon na yon. Kilala niyo po siya? Oo, mabait na bata. Tahimik. Napatingin si Nando kay Ferdinand. Nasaan na po siya ngayon? Tanong ni Ferdinand. Umiling ang lalaki. Hindi ko alam eh. Umalis sila ng nanay niya noon. Biglaan. Kailan po? Mga after graduation niya siguro? May dumating na kotse isang gabi. Kinausap ang nanay niya. Kinabukasan, wala na sila. Nanigas si Nando. Anong kotse?
Itim malaki. Parang kotse ng mayaman. May nakita po ba kayong plate number? Tanong ni Ferdinand. Umiling ang lalaki. Hindi, wala. Pero may kasamang dalawang lalaking nakabarong. Nando felt his stomach drop. Montemayor, bulong niya. Hindi ko alam, sabi ng matanda. Pero may iniwan ang nanay niya noon sa akin. Nagkatinginan sila. Ano po yun? Tanong ni Nando. Teka, sandali. Pumasok ang lalaki sa bahay. Pagbalik niya ay may hawak siyang lumang sobre. Dilaw na ang papel. May alikabok sa gilid. Ipinatago niya to. Sabi niya kung may maghahanap daw kay Ben, na dating kaibigan niya, ibigay ko raw. Kinuha ni Nando ang sobre at nanginginig ang kamay niya. Binuksan niya. May letrato sa loob. Si Ben, mas bata, walang salamin. Nakaupo sa tabi ng nanay niya. Payat pero nakangiti. Sa likod ng picture ay may nakasulat. Kung may naghahanap sa anak ko, sabihin niyong wala siyang kasalanan. Hindi naman nakapagsalita si Nando. Si Ferdinand ang nagtanong. May address pa po ba kayong alam? Nag-isip ang lalaki. May nabanggit siyang Batangas pero hindi ko alam kung totoo ba. Batangas. Unang lead. Kinabukasan, bumiyahe agad sila. 3 oras sa bus. Mainit, masikip. May batang umiiyak sa likod. May lalaking nakasandal sa bintana. Tulog. Si Nando naman hindi makapikit. Hawak niya ang letrato ni Ben buong biyahe. Pagdating nila sa Batangas, hinanap nila ang barangay na binanggit ng matanda. Maliit ang lugar. May mga bahay na malapit sa dagat. Amoy asin at tuyong isda ang hangin. Tinanong nila ang tindera. Tinanong nila ang tricycle driver. Tinanong nila ang kapitan. Ngunit walang Ben Salcedo. May isang lalaking nagsabi na may Ben daw dati na nagtatrabaho sa bodega. Pumunta sila roon. Lumang bodega. Mainit sa loob, may sako ng bigas, kahon ng sardinas at amoy ng alikabok. Ben Salcedo? Tanong ng supervisor. Wala. Sigurado po ba kayo? Tanong ni Ferdinand. May Ben dito dati pero Ben Sarmiento. 50 years old na rin at hindi yan ang hinahanap ninyo. Maling lead. Umuwi silang pagod. Sa bus pa uwi hindi nagsalita si Nando. Nakatingin lang siya sa labas. Dumaan ang mga puno, tindahan, poste at mga bahay na hindi niya kilala. Baka patay na siya, sabi niya bigla. Napatingin si Ferdinand. Huwag mo namang sabihin yan. Pero posible. Naku, hindi. Ferdinand, 20 years na kaya? Hanggat wala tayong proof, hahanapin natin siya. Napayo ko si Nando. Pero pagod na ako. Alam ko. Takot na rin ako. Alam ko rin. Pero hindi ko rin kayang tumigil. Doon natahimik si Ferdinand. Sumunod nilang pinuntahan ang lumang ospital kung saan ginamot noon ang nanay ni Ben. Ayon kay Nanay Puring, doon nagbabayad ang Montemayor para sa treatment ni Aling Sela. Nasa Quezon City ang ospital. Luma ang building. May amoy alkohol at gamot. Sa information desk, ayaw silang bigyan ng records. Confidential po, sabi ng staff. Matagal na po to, sabi ni Ferdinand. Kailangan lang namin malaman kung may forwarding address ba. Hindi talaga pwede, sir. Lumabas sila na walang nakuha. Pero sa parking lot, may nurse na humabol sa kanila. Matanda na. Siguro nasa 60s. Kayo naghahanap kay Sela Salcedo? Tanong nito. Opo, sabi ni Nando. Kilala ko siya, sabi ng nurse. Mabait yon at laging kasama ang anak niya. Si Ben? Tanong ni Ferdinand. Tumango ang nurse. Nasaan na po sila? Mabilis na tanong ni Nando. Hindi ko alam pero may huling bayad noon. Cash, malaki. Magkano ho? 800,000.
Sagot ng nurse. Isang bagsakan. Nando clenched his jaw. Sino hong nagbayad? Tanong ni Ferdinand. Hindi ko nakita ang pangalan pero may driver na nagdala at may envelope lang. Pagkatapos ano nangyari? Hindi na sila bumalik. Isa na namang pader. Lumipas ang 4 na araw. Nagpunta sila sa lumang school records office. Kinausap nila si Ma'am Quintos. Tinawagan nila ang dating batchmates. May nagsabing nakita raw si Leo sa pier noong 2007. Sinundan nila iyon. Wala. May nagsabing may Ben Salcedo na nagtrabaho sa printing shop sa Caloocan. Pinuntahan nila. Ibang Ben. May nagsabing may matalinong lalaking nagtuturo noon sa isang review center sa Sampaloc na kamukha ni Leo. Pagdating nila, sarado na ang review center. 5 taon ang wala. Paulit-ulit silang nadadapa sa maling impormasyon. Isang gabi, naupo sila sa gilid ng convenience store. 12:00 na at may hawak na instant noodles si Nando. Si Ferdinand naman, kape lang ang hawak. Ganito palang pakiramdam ano? Sabi ni Nando. Nang alin? Yung hinahabol mong tao sa mundo, pero parang binura siya. Tumitig si Ferdinand sa baso ng kape. Hindi siya binura, sabi niya. Tinago siya. Yun na nga mas masakit yun. May tumaan na delivery rider. May aso na natulog sa gilid ng poste. Sa loob ng convenience store may cashier na inaantok. Alam mo kung anong pinakamasakit? Tanong ni Nando. Ano? Si Ben ang dapat naging successful. Siyang matalino. Siyang tumulong sa lahat. Siyang dahilan kung bakit may diploma si Leo. Humigpit ang boses niya. Pero, iba ang nakaupo sa opisina. Iba ang may awards. Ibang pinapalakpakan. Tumango si Ferdinand. Kaya, hahanapin natin siya. Napatingin si Nando sa kanya. Paano kung ayaw niya nang magpahanap? Then, kakausapin natin siya. Sasabihin natin na alam na namin. Paano kung galit siya? Karapatan niya namang magalit. Paano kung hindi na nga siya buhay? Napatigil si Ferdinand. Mabagal bago siya sumagot. Then, hahanapin pa rin natin ang totoo. Kinabukasan may bagong message sa phone ni Nando. Unknown number. Huwag niyo siyang hanapin kung hindi niyo kayang tanggapin ang nakita niya. Nando showed it to Ferdinand. Si Nanay Puring ba to? Tanong niya. Umiling si Ferdinand. Hindi, ibang number. May kasunod na message. Last seen, Pier 14, year 2008. Pangalan na gamit niya, Benito S. Pier 14. Muntik nang mahulog ang phone ni Nando. May bagong lead, sabi niya. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Pumunta sila sa pier. Maalat ang hangin. Maingay ang mga truck. May mga kargador na pawis. May mga container na may mga barkong nakadaong. Amoy diesel, dagat, at lumang kahoy ang paligid. Pinakita nila ang litrato ni Ben sa mga tao roon. Unang 5, walang kilala. Pang-6, umiling. Pang-7, tinitigan ng matagalang picture. Benito? Sabi ng kargador. Nando's heart jumped. Kilala niyo ho siya? Oo, nagtrabaho yan dito dati. Tahimik na tao yan, magaling magbilang ng inventory. Nasaan ho siya ngayon? Napakamot ang lalaki sa ulo. Matagal nang wala. Kailan ho siya umalis? Biglaan may sumundo sa kanya. Nando felt the same cold fear. Sino ho? Yun lang, hindi ko alam. Pero bago siya umalis, nag-iwan siya ng notebook sa locker. Nasaan ho ang locker? Yun lang, tinanggal na rin yun ilang taon ang nakaraan. Pero may lumang gamit sa storage. Dinala sila sa maliit na storage room. Madilim, amoy alikabok at kalawang. May mga sirang helmet, lumang kahon at gamit ng dating workers. Matapos ang halos 20 minutong paghahanap, nakita ni Ferdinand ang isang notebook
na nakatali sa goma. Sa unang pahina, may sulat. Benito Salcedo. Nando stopped breathing for a second. Binuklat niya. May mga listahan ng cargo. Numbers, dates. Sa dulo may isang page na may maikling sulat. Kung may dumating man na naghahanap sa akin, sabihin niyo na hindi ako si Leo. Hindi ko na kayang dalhin ang pangalan niya. Napaupo si Nando sa kahon. Siya nga, sabi niya. Kinuha ni Ferdinand ang notebook. Sa huling pahina, may isang address. Sitio Malagkit, Quezon Province. Nagkatinginan sila. Hindi pa tapos. Pero ngayon, may direksyon na sila. At kahit ilang beses na silang nabigo, kahit ilang maling lead pa ang dumating, isang bagay ang malinaw kay Nando. Hindi na nila hinahanap si Leo. Hinahanap na nila si Ben. Ang tunay na kaibigan nila. Ang tunay na valedictorian. Ang taong matagal nang ninakawan ng pangalan, buhay at tagumpay. Kung hindi siya si Ben, uuwi na tayo ha. Wala na akong lakas para sa isa pang mali. Nakaparada ang jeep sa gilid ng kalsada. Mainit ang hangin, amoy gras at usok ng tambucho ang paligid. Sa tapat nila may maliit na talyer. Yerong bubong, may tarp na kupas ang kulay. Ramon Auto Repair. May 3 sasakyan sa loob. Isang pick-up, isang tricycle at isang lumang sedan na nakataas ang hood. May lalaking nakayuko sa makina. Nakasando, puno ng grasa ang braso. Tingnan mong galaw, sabi ni Ferdinand. Tahimik. Focus. Hindi sumagot si Nando. Nakatingin lang siya sa lalaki. Payat, medyo mas matanda na. May guhit na ang mukha, pero may kakaiba. May pamilyar. Baba tayo, sabi ni Fernan. Bumaba sila ng jeep. Mabigat ang hakbang ni Nando, parang bawat lakad niya, papalapit siya sa sagot na kinakatakutan niya. Pagpasok nila sa talyer, mas tumindi ang amoy ng langis at metal. May radyo sa sulok, mahina ang tugtog. May lumang fan na umiikot pero hindi sapat ang hangin. Boss, tawag ni Ferdinand. Pwede magtanong? Hindi agad tumingin ang lalaki. Tuloy lang sa pag-aayos ng makina. Busy ako, balik na lang kayo mamaya. Lumapit pa si Nando. Mas malinaw na ang mukha. At doon tumigil ang mundo niya. Ben, napahinto ang lalaki. Dahan-dahan siyang tumingin. Nagtagpo ang mga mata nila. Tahimik. Walang gumalaw. Nakita ni Nando ang parehong mata na nakatingin sa kanya noon sa classroom. Parehong tingin. Parehong lalim. Pero may pagod na ngayon. At may takot. Hindi mo ako kilala, sabi ng lalaki. Mahina pero malinaw. Napatawa si Nando. Hindi masaya, halos masira ang boses niya. Loko ka ba? Kami to. Si Nando. Si Ferdinand. Walang emosyon ang mukha ni Ben. Hindi, mali kayo ng tao. Lumapit si Ferdinand. Tama na yan. Ilang taon ka naming hinanap. Umalis na kayo. Wala akong kilalang Ben. Napangiwi si Nando. Ikaw mismo may sulat sa notebook sa pierda ba? Doon nagbago ang mukha ni Ben. Saglit, pero nakita nila. Alam na namin ang lahat. Dagdag ni Ferdinand. Alam namin na ikaw ang tunay na naging valedictorian. Alam namin ang ginamit ka lang nila. Tahimik. Mabigat. Lumapit si Nando ng isang hakbang. Ben, kaibigan mo kami. Biglang bumagsak ang hawak ni Ben na wrench. Tumunog yan sa sahig. Napayuko siya. Pag-angat ng ulo niya, may luha na sa mata. Bakit kayo nandito? Mahina niyang tanong. At doon ay tuluyan ng bumigay si Nando. Napangiti siya pero nanginginig. Dahil hinahanap ka namin, sabi niya.
Hindi na napigilan ni Ben. Napatawa siya. Halo ang sakit at ginhawa. Ang tagal niyo, sabi niya. Lumapit si Ferdinand, hinawakan niya ang balikat ni Ben. Kainis ka naman, pero may ngiti. Akala namin patay ka na. Napatawa si Ben habang umiiyak. Ako rin. Tahimik sandali. Tapos ay biglang napuno ang paligid ng emosyon. Bakit ka nawala? Tanong ni Nando na diretso. Ni hindi ka malang nagpaalam. Napahawak si Ben sa ulo niya. Wala akong choice. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ferdinand. Umupo si Ben sa maliit na kahon. Pinunasan niya ang kamay niya ng basahan. Pero hindi maalis ang grasa. Lahat ng ginawa ko, para kay Mama, sabi niya. Tahimik silang nakinig. May sakit siya noon, dagdag niya. Alam niya yun, diba? Pero hindi niyo alam kung gaano kalala. Sinabi sa amin ni Nanay Puring. Sabi ni Nando. Tumango si Ben. Wala kaming pera. Kahit panggamot ay wala. Tapos, dumating sila. Si Don Arturo? Tanong ni Ferdinand. Oo, sagot ni Ben. Sabi nila, tutulungan nila ako. Basta daw papalit ako kay Dio. Napailing siya. Akala ko noon simpleng bagay lang naman. Papasok sa school, mag-aaral, tapos bayad ng gamot ni Mama. Pero hindi pala simple, sabi ni Nando. Hindi pala, sagot naman ni Ben. Tumahimik siya sandali. Habang tumatagal, mas lalo ako nawawala. Hindi na ako si Ben. Hindi rin ako si Leo. Tapos graduation, sabi ni Ferdinand. Doon natapos ang papel ko, sagot ni Ben. Naramdaman ni Nando ang bigat. Anong nangyari pagkatapos? Huminga ng malalim si Ben. Isang gabi pinatawag ako. Sabi nila tapos na raw ang trabaho ko. Ganun lang? Tanong ni Nando. Oo, ganun lang. Pero may kapalit. Ano? Na mananahimik ako habang buhay. Na hindi ako babalik. Na hindi ako magpapakita. Na hindi ako magsasalita. Bakit? Tanong ni Ferdinand. Dahil kung hindi, papatay nila si Mama. Nanlamig si Nando. Grabe naman yan. Bulong niya. Hindi lang banta. Pinakita nila sa akin kung kaya nilang gawin. Tahimik. Walang makapagsalita. Kaya pala nawala ka. Oo. Kinuha nila ako sa pier. Dinala ako sa ibang lugar at binigyan ng pera. Binigyan ng bagong buhay. Magkano naman? Tanong ni Ferdinand. 3 milyon. Sagot ni Ben. Para magsimula. Napatitig si Nando. Ginamit mo? Tanong niya. Oo. Para sa gamot ni Mama. Para mabuhay siya. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Ferdinand. Tahimik si Ben. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanila. Patay na, wala na siya. Naramdaman ni Nando ang sakit sa dibdib. Sorry, sabi niya. Tumango si Ben. Matagal na yon. Pero bago siya mawala, sinabi niya sa akin na huwag ako matakot. Tapos, tanong ni Ferdinand. Pinilit nila akong bumalik, sabi ni Ben. Sabi nila kaya ko raw maging CEO. Kaya ko raw maging mukha ng kumpanya. Bakit? Tanong ni Nando. Dahil akong may utak. Akong gumawa ng lahat ng foundation nila. Nanlaki ang mata ni Nando. Ikaw? Oo. Lahat ng plano at lahat ng ideya. Galing sa akin. Pero hindi ka pumayag, sabi ni Ferdinand. Umiling naman si Ben. Hindi ko kaya. Ayokong bumalik sa mundo na yon. Dahil ba sa banta? Tanong ni Nando. Oo. At dahil sawa na ako. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Tahimik. Nando looked around the talyer.
Lumang tools, maruming sahig, simpleng buhay. Pero sa loob nito, isang taong ninakawan lahat. Ben, karapat-dapat ka sa lahat ng meron sila. Hindi naman na mahalaga yon. Pero mahalaga para sa amin, sabi ni Ferdinand. Tapos na yon, sagot ni Ben. Hindi pa, sabi ni Nando. Hanggat may gumagamit ng pangalan mo, hindi pa tapos. Napatingin si Ben sa kanila. Anong gagawin niyo? Tanong niya. Nagkatinginan sina Nando at Ferdinand. Ilalabas namin ang totoo, sabi ni Nando. Napailing naman si Ben agad. Wag! Bakit naman? Mapapahama kayo, sagot niya. Kahit wala na si Mama, kaya pa rin nilang sirain ang buhay ko. Hindi ka nag-iisa sa pagkakataong to, sabi ni Fernan. Tahimik si Ben. Tumingin siya sa kamay niya. Puno ng grasa, puno ng trabaho. Tapos tumingin siya sa kanila. Sa dalawang taong hindi siya iniwan. Late na kayo, sabi niya pero mahina na. Ngumiti si Nando. Hindi pa. Sa unang pagkakataon matapos ang 20 taon, magkakasama ulit sila. Pero ngayon, hindi na ito simpleng pagkikita. Ito na ang simula ng laban. Alam na namin ang totoo, Leo. Wala ka na maitatago. Nakatayo si Nando sa harap ng malaking glass table. Naka-formal attire siya. Naka-blazer na parang tunay na negosyante. Katabi niya si Ferdinand. Seryoso ang mukha. May hawak na folder. Sa harap nila ay nakaupo ang CEO. Ang taong gumagamit ng pangalang Leo Montemayor. Tahimik ang opisina. Sarado ang pinto. Malamig ang aircon pero hindi ramdam ni Nando. Excuse me? Sabi ng lalaki na kunotang noo. Who are you? Hindi na importante kung sino kami, sagot ni Ferdinand. Mas importante, kung sino ka. Tumingin si Leo sa kanila. Mas matagal ngayon. Parang sinusukat sila. Security? Sabi niya at inabot ang intercom. Try mo, sabi ni Nando. Pero kapag lumabas kami dito, dala namin ang lahat ng alam namin. Natigil ang kamay ni Leo. Anong gusto niyo? Tanong niya na mas malamig ang boses. Inilapag ni Ferdinand ang folder sa mesa. Binuksan niya. Lumabas ang mga larawan. Class picture, diploma, larawan ni Ben. Nanigas ang mukha ni Leo. Kilalang kilala mo siya, sabi ni Nando tahimik. Siyang valedictorian. Dagdag ni Ferdinand. At hindi ikaw. Humigpit ang panga ni Leo. Lumabas kayo, sabi niya. Hindi pa. Hindi, hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Mabigat ang hangin sa kwarto. Dahan-dahang sumandal si Leo sa upuan niya. Tinanggal niya ang korbata. Parang pagod na pagod. Akala niyo akong may kasalanan? Sabi niya. Nagkatinginan si Nando at Ferdinand. Bakit, hindi ba? Sagot naman ni Ferdinand. Napatawa si Leo. Walang saya. Kung alam niyo lang. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Tanaw ang city sa labas. Mga gusali, mga kotse, mga taong walang alam sa nangyayari sa loob ng kwarto. Simula bata, wala na akong ginawa kundi sumunod. Tahimik silang nakinig. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi ako pwedeng maging mahina. Pero mahina ka sa school. Diretsong sabi ni Nando. Napapikit si Leo. Oo. At iyon ang pinakamalaking kahihiyan sa pamilya namin. Humarap siya sa kanila. Alam niyo ba kung anong pakiramdam na tawagin kang bobo ng sarili mong ama? Walang sumagot. Alam niyo ba kung anong pakiramdam na marinig araw-araw na wala kang silbi? Naramdaman ni Nando ang bigat ng boses nito. Pag walang tao, pinagsasabihan niya ako. Pinapahiya, minamaliit. Tahimik si Ferdinand.
Hindi ko gusto ang business. Hindi ko gusto ang mga meeting. Hindi ko gusto ang pera nila. Anong gusto mo? Tanong ni Nando. Musika, sagot ni Leo. Gusto kong tumugtog. Gusto kong gumawa ng kanta. Gusto kong maging normal. Napayuko siya. Pero hindi pwede. Dahil sa ama mo, sabi ni Ferdinand. Tumango si Leo. Isang araw nakita niya si Ben. At doon nagbago ang lahat. Tahimik. Mas matalino si Ben. Mas maayos. Mas karapat-dapat. Kayong dalawa, pareho kayong biktima, sabi ni Nando. Napatingin si Leo sa kanya. May lungkot sa mata niya. Pero siya, may talento. Samantalang ako, wala. Hindi totoo yan, sabi ni Ferdinand. Para sa kanya, oo. Sagot ni Leo. Tahimik ulit. Hindi ko ginusto ang nangyari. Pero wala akong lakas para tumutol. Pero hinayaan mo, sabi ni Nando. Oo, dahil mas madali. Mabigat ang sagot. Ngayon, tanong ni Ferdinand. Tumawa naman si Leo. Ngayon, eto ako. Tinuro niyang paligid. CEO, may pera, may power. Pero hindi ka masaya, sabi ni Nando. Hindi naman sumagot si Leo. Ilang segundo ang lumipas. Kapag naglabas kayo ng totoo, tapos na ang lahat. Hindi pa ba tapos? Sagot ni Ferdinand. Napatingin si Leo sa kanila. Hindi niyo alam ang kaya niyang gawin. Sabi niya. Alam namin, sagot ni Nando. Pero hindi kami titigil. Tahimik. Pagkatapos ay may kakaibang ngiti sa mukha ni Leo. Pagod. Siguro tama kayo. Siguro panahon na. Pero may mali sa tono niya. Hindi naman napansin agad ni Nando hanggang sa lumipas ang 3 araw. Biglang kumalat ang balita. Nawawala ang CEO ng Montemayor Global Ventures. Nasa phone ni Nando ang article at nakaupo siya sa sala. Katabi niya si Ferdinand. 5 days na raw at nagpapanik na ang ama. Nanlamig si Nando. May ginawa tayo. Sabi niya. Hindi natin alam yan, sagot ni Ferdinand. Sa gilid ay tahimik naman si Ben na nakikinig. Hindi niyo dapat ginawa yun, sabi niya. Napatingin sila. Hindi naman namin siya pinilit, sagot ni Nando. Pero alam niyo ang epekto, sabi ni Ben. Alam ko kung nasan siya, dagdag ni Ben. Nagkatinginan sila. Saan? Huminga ng malalim si Ben. May lugar kami noon. Kapag pinapagalitan siya, doon siya tumatakas. Saan yan? Tanong ni Nando. Sa may ilog, sagot ni Ben. May maliit na bahay doon. Umalis agad sila. Gabi na at malakas ang ulan. Madilim ang daan. Putek ang lupa. Mabaho ang hangin. Amoy baha at basang kahoy. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Nando ang kaba. Dito, sabi ni Ben. Sa harap nila may maliit na bahay. Sira ang bubong, bukas ang pinto. Naririnig ang malakas na agos ng ilog. Tumakbo si Ben papunta sa likod. At doon, may lalaking nakatayo sa gilid ng ilog. Si Leo. Basa ang damit. Nakatingin sa rumaragasang tubig. Malakas ang ulan sa mukha niya. Leo! Sigaw ni Ben. Hindi lumingon. Isang hakbang pa. Malapit na siya sa gilid. Leo, wag! Sigaw ni Nando. Wala pa ring reaksyon. Tumakbo si Ben. Hindi mo kailangan gawin to! Sigaw niya. Tumigil si Leo. Dahan-dahan siyang lumingon. Magkatinginan sila. 2 taong parehong ninakawan ng buhay. Pagod na ako, sabi ni Leo na mahina pero malinaw. Leo, alam ko, sagot ni Ben. Wala na akong kontrol, dagdag pa ni Leo. Meron ka pa, sabi ni Ben. Umiling si Leo. Wala na. Lumapit si Ben ng mabagal at maingat.
Kung wala, bakit ka nandito? Tanong niya, tumahimik si Leo. Bakit hindi ka tumalon agad? Dagdag ni Ben. Hindi na nakasagot si Leo. Dahil may bahagi sa'yo na gusto pang mabuhay, sabi ni Ben. Umiiyak na si Leo. Hindi ko na kaya. Hindi mo kailangang mag-isa, Leo. Isang hakbang, dalawa. At bago pa makagalaw si Leo, hinawakan siya ni Ben. Hinila palayo sa gilid. Pareho silang napaupo sa putik. Malakas ang ulan, malakas ang ilog pero buhay pa sila. At sa unang pagkakataon magkasama ang dalawang taong ginamit ng pareho ang sistema. Hindi na bilang Leo, hindi na bilang Ben kundi dalawang taong handa ng harapin ang totoo. Anak, anong ginawa ko sa'yo? Nakatayo si Don Arturo sa sala ng mansyon. Basa pang laylayan ng pantalon niya dahil galing siya sa ilog. Namumula ang mata niya. Sa harap niya ay nakaupo si Leo sa sofa. May kumot sa balikat. Maputlang mukha. Si Ben naman ay nasa gilid. Tahimik. Si Nando at Ferdinand naman ay nakatayo malapit sa pinto. Hindi sila nagsasalita. Amoy ulan, gamot at mainit na kape ang buong sala. Leo, sabi ni Don Arturo na basag ang boses. Tumingin ka sa akin. Hindi naman gumalaw si Leo. Nakatitig lang siya sa sahig. Buong buhay ko, mahina niyang sabi. Sinubukan ko maging anak na gusto mo. Napapikit si Don Arturo. Pero kahit kailan, hindi ako sapat. Dagdag ni Leo. Kapag kumakanta ako, sinasabi mong walang kwenta. Kapag bumabagsak ako, sinasabi mong kahihiyan ako. Kapag umiiyak ako, sinasabi mong mahina ako. Walang sumagot. Mabigat ang bawat salitang lumalabas kay Leo. Papa, halos tumalon ako sa ilog kagabi. Napahawak si Don Arturo sa dibdib niya. Dahil ba sa ginawa ko? Hindi sumagot si Leo pero sapat na yon. Lumapit si Don Arturo at lumuhod siya sa harap ng anak niya. Patawarin mo ako. Hindi ko nakita na sinisira na pala kita. Napatingin si Leo sa kanya. Basa ang mata niya. Gusto ko lang kumanta. Gusto ko lang maging ako. Tumango si Don Arturo at umiiyak na. Then, maging ikaw. Sabi niya. Hindi na kita pipigilan. Sa gilid ay napayoko si Ben. Akala niya tapos na ang usapan. Pero tumingin sa kanya si Don Arturo. Ben. Nanigas si Ben. Lumapit si Don Arturo sa kanya. Mas malaki ang kasalanan ko sa'yo. Ninakaw ko ang pangalan mo. Ginamit kita para itagong kahinaan ng anak ko. Hindi kita pinayagang mag-aral bilang sarili mo. Tahimik si Ben. Lahat ng medal, dagdag pa ni Don Arturo. Lahat ng diploma, lahat ng tagumpay na dapat sa'yo, kinuha ko. Humigpit ang panga ni Ben. Alam niyo ba kung anong pakiramdam ko nun? Tanong niya. Araw-araw akong pumapasok sa school pero bawal kong sabihin kung sino ako. Bawat palakpak hindi para sa pangalan ko. Bawat award hindi ko maiuwi sa nanay ko bilang Ben. Napaluha si Don Arturo. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung kaya ko, pero gusto kong magsimula sa totoo. Tumango si Don Arturo. Ibibigay ko sa iyo ang pangalan mo. Kinabukasan ay tinawag ang board ng Montemayor Global Ventures. Nandoon sina Ferdinand at Nando. Hawak ang mga ebidensya. Nando showed the class photos, school records at statements ni Nanay Puring. Ferdinand played the recording ng pag-amin ni Don Arturo. Walang nakapagsalita sa boardroom. Pagkatapos ng mahabang meeting, tumayo si Don Arturo. Simula ngayon, itatama natin ang kasinungalingan. Lumabas ang official statement makalipas ang 2 araw. Inamin ng pamilya Montemayor ang identity fraud. Inamin na si Ben Salcedo ang tunay na estudyanteng nagtapos bilang valedictorian. Inamin din na ginamit ang pangalan ni Leo Montemayor
para sa records. Hindi madali ang sumunod. May galit, may kaso, may media. May mga dating teacher na umiyak sa interviews. May mga batchmates na hindi makapaniwala. Pero sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo sina Ben, Leo at Nando, at Ferdinand. Isang buwan matapos iyon, may maliit na press conference sa headquarters ng kumpanya. Si Leo ang unang nagsalita. Matagal ako nabuhay sa pangalan na hindi ko kayang dalhin. Ngayon, pinipili kong bumaba sa posisyon. Susundin ko ang pangarap ko sa musika. May mga reporter na nagtanong, pero kalmado na siya ngayon. Pagkatapos ay tumayo si Ben. Simple lamang ang suot niya. Dark blue polo. Walang yabang, walang takot. Ilang taon ako nagtago, pero ngayon hindi na. Inanunsyo ng board na si Ben Salcedo na nga ang bagong CEO ng Montemayor Global Ventures. Matapos ang full review ng lahat ng projects na siya mismo ang gumawa noon, sa likod ay napangiti si Nando. CEO na si Ben, bulong niya. Tumawa naman ng mahina si Ferdinand at tunay na pangalan niya ng gamit niya. Makalipas ang ilang linggo, may maliit na reunion ng batch nila. Walang malaking stage, walang fancy program. Simple lamang sa lumang school auditorium. Dumating si Ben. Pagpasok niya, tumayo ang buong batch. May pumalakpak. Sunod-sunod na sumunod ang iba. Hindi ito para kay Leo. Para ito kay Ben. Napaluha si Ben nang makita ang lumang medal sa gitna ng mesa. Lumapit si Nando at Ferdinand. Ben Salcedo, true valedictorian of batch 2006. Welcome back, sabi ni Nando. Ngumiti naman si Ben. Ang tagal bago ako nakauwi. Pero nakauwi ka rin, sagot ni Ferdinand. Sa dulo ng room umakyat si Leo sa maliit na stage. May hawak siyang gitara. Kinabahan siya saglit pero nang makita niya si Ben, tumango ito sa kanya. Tumugtog si Leo. Simple lamang ang kanta. Malinaw ang boses. Hindi perpekto pero totoo. At habang nakikinig ang lahat, naisip ni Nando na ito na ang pinakaunang beses na nakita niya si Leo bilang Leo. Walang maskara, walang kasinungalingan, walang takot. Pagkatapos ng kanta, lumapit si Leo kay Ben. Salamat, sabi niya. Sa alin? Tanong ni Ben. Sa pagliligtas sa akin. Noon at ngayon. Tumango si Ben. Pareho tayo nailigtas, sabi niya. Sa likod nila ay tahimik na nakatayo si Nando at Ferdinand. Hindi sila CEO, hindi sila mayaman, hindi sila sikat. Pero sila ang naging tulay. Sila ang naganap. Sila ang hindi tumigil. At dahil doon may dalawang buhay na nakalaya. Sa huli, natutunan nilang ang pangalan na hindi simpleng salita sa papel. Buhay iyon. Ala-ala iyon. Karapatan iyon. At ang tagumpay, gaano mang katagal na itago, dapat mapunta sa taong tunay na naghirap para rito. And there you go. Nagustuhan niyo po ba ang kwento ni Leo at Ben ngayong araw? Yes, sabi niyo yes. So please give the story a thumbs up naman. Please like, share, and subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel, sa ibang kwento ni Ate Jane channel. Ang pinaka natutunan ko sa kwento natin ngayong araw is your name or ang pangalan mo. Wala talagang kwenta yan or it does not matter. Your name does not matter. What people will remember you is kung anong ginawa mo sa kanila. Kung anong naparamdam mo sa kanila. Kaya kung maganda ang naging memories mo with, let's say, your high school friends, college friends, or simply your kapitbahay, yan yung maaalala nila about you balang araw. Ikaw naman kakwento, ano naman ang natutunan mong aral sa kwento natin ngayon? Please comment mo naman sa baba para mabasa ko at para ma-shoutout rin kita sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Hanggang sa muli nating kwento-kwento. Mag-ingat ang lahat at God bless everyone.
Bye!